Sa una kong pagkakita kay Anya, alam kong may iba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang tibok ng puso ko tuwing nagtatama ang aming mga mata. Pareho kaming lumaki sa isang maliit na bayan kung saan ang tradisyon at konserbatibong paniniwala ay saligang bahagi ng aming pamumuhay. Ngunit sa kabila ng mga ito, unti-unting bumuo ng puwang ang aming mga puso para sa isa't isa. Isang gabi. Matapos ang isang mahabang araw sa eskwelahan, nagkayayaan kaming maglakad-lakad sa tabing dagat. Ang hangin ay malamig. Halos kasing lamig ng mga tingin ng mga tao sa bayan kapag kami magkasama. Ngunit sa gabing iyon, walang pakialam si Anya. Tumakbo siya patungo sa dalampasigan. Hinahayaang yakapin siya ng hangin habang ako'y nakatanaw lamang mula sa malayo. Napakalakas ng kabog ng puso ko. Lumapit ako sa kanya at sa di inaasahang pagkakataon, bigla siyang bumagsak sa buhangin, hawak ang kanyang mga tuhod. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naupo ako sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, "Anya, ayos ka lang ba?" "Akala ko kaya ko," sagot niya habang nakatingin sa mga alon. "Akala ko kaya kong itago ang lahat ng ito." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Alam kong hindi lamang ang mga tao sa bayan ang humuhusga sa amin. Pati na rin ang aming mga pamilya. Ang aking ina ay laging sinasabi, ang pag-ibig ay para lamang sa lalaki at babae. Habang ang ama ni Anya ay isang pastor na walang ibang alam kundi ituro ang kanyang mga paniniwala mula sa Biblia. Sa mga oras na iyon, naramdaman kong hindi lamang ako ang nahuhulog. Pareho kaming bumabagsak sa isang pag-ibig na alam naming hindi matatanggap. "Anya," bulong ko, "minsan, hindi natin mapipili kung sino ang mamahalin natin." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. "Pero paano tayo?" Hindi ko masagot ang tanong na iyon. Ang alam ko lang, sa bawat sandali na lumilipas, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang bawat patak ng ulan, ang bawat ihip ng hangin, tila ba nagdadala ng mga paalala na mayroong mundong hindi namin kayang baguhin. Ngunit sa kabila ng takot, isang bagay ang sigurado. Handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Anya. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay talikuran ng lahat ng nakasanayan ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit at sinabing, "Haharapin natin ito. Kasama kita." Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at mga pangako, alam namin na ang daan namin patungo sa kaligayahan ay puno ng mga pagsubok. Ang mga bulong ng mga tao sa bayan, ang mga tingin ng aming mga magulang, lahat ng ito ay tila mga aninong laging nakabantay. At sa gabing iyon, habang kami ay naglalakad pa uwi sa magkaibang direksyon, may kung anong gumugulo sa isip ko. Hindi ko maiwasang isipin kung hanggang kailan namin maitatago ang aming lihim. Ngunit higit pa roon, isang pangyayari ang nagpatanong sa akin. Ano ang gagawin ko kung malaman ni Anya ang isang bagay na matagal ko nang itinatago? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ni Mia, patuloy pa rin akong naguguluhan sa nararamdaman ko. Mula nang magtagpo ang aming mga landas sa isang seminar sa universidad, hindi ko na mapigilan ang sarili kong mahulog sa kanya. Si Mia ay isang matalino at masayahing babae. Noon pa man ay alam kong espesyal siya. Ngunit hindi ko inasahan na ang espesyal na ito ay mauuwi sa isang damdaming hindi ko lubos na maintindihan. Mula sa araw na iyon, nagpatuloy kami ni Mia sa lihim na ugnayan. Nagkikita kami sa mga lugar kung saan alam naming walang makakakilala sa amin. Sa mga parke na hindi matao, sa mga sinehan, sa mga huling oras ng gabi. At kung minsan, ay sa kanyang maliit na apartment kung saan siya nakatira mag-isa. Doon,
Sa mga sandaling kami lamang dalawa, nagiging malaya kami. Doon ko nararamdaman ang tunay kong sarili, ang saya at kapayapaan na hindi ko natagpuan kahit saan paman. Ngunit sa labas ng mga sandaling iyon, bumabalik kami sa realidad. Sa harap ng aming mga pamilya at kaibigan, kailangan naming magpanggap. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata sa mga pagtitipon. Takot na baka may makahalata. Ngunit may bahagi rin sa akin na umaasang sana. Kahit isang tao man lang ang makaramdam at maintindihan kami. Isang araw, habang nasa gitna ako ng klase, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Mia. Magkita tayo mamaya. May sasabihin ako. Mabilis ang tibok ng puso ko habang binabasa ang kanyang mensahe. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit may kaba sa aking dibdib. Pagkatapos ng klase, agad akong nagtungo sa parke kung saan kami madalas magkita. Nandoon na si Mia, nakaupo sa isang bangko, tila malalim ang iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Anong problema? Tanong ko, umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ang kanyang mga palad. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, binitiwan ng isang buntong hininga. Pinapapunta ako ng mga magulang ko sa ibang bansa para doon mag-aral. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam kong dumating ang araw na ito, ngunit hindi ko inasahan na ganito kabilis. Kailan ka aalis? Tanong ko. Pilit na pinipigilang mangilid ang luha. Sa susunod na buwan, sagot niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayokong masaktan ka. Hindi ko na napigilan ang mga luhang kanina ko papinipigilan. Mahigpit ko siyang niyakap. Ayaw ko siyang pakawalan. Mia, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Sagot niya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang tinig. Pero ayokong matapos na lang ito ng ganito. Mahal kita, kahit gaano kahirap. Hapon na nang maghiwalay kami ni Mia sa parke. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga bagay na maaring mangyari. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung hindi na namin maipagpatuloy ang aming relasyon? Ngunit sa likod ng mga takot na ito, mayroong isang matatag na paniniwala na darating ang araw na magiging malaya rin kami. Lumipas ang mga araw at patuloy kaming nagkikita ni Mia. Pilit na sinasamantala ang bawat sandali. Ngunit habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Isang gabi, habang nasa kanyang apartment kami, nagpa siya akong tanungin siya ng isang bagay na matagal ko nang iniisip. Mia, sabi ko. Nakatingin sa kanya habang siya'y abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. May pag-asa bang bumalik ka? Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Hindi ko alam, sagot niya. Pero gagawin ko ang lahat para makabalik. Hindi ko kayang itapon ang meron tayo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umaasang ang gabi ay hindi na magtatapos. Ngunit sa kabila ng aming mga pangako, alam kong darating ang umaga na kailangan na naming magpaalam. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Pinilit kong maging matatag habang hinahatid siya sa paliparan. Habang papalayo ang kanyang eroplano, pakiramdam ko ay may bahagi ng aking pagkatao ang umalis kasama niya. Ilang buwan ang lumipas mula nang umalis si Mia. Patuloy kaming nag-uusap sa pamamagitan ng mensahe at tawag. Ngunit hindi sapat ang mga ito para punan ng kawalan. Sa kabila ng lahat, patuloy akong umaasa na darating ang araw na muli kaming magkikita. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, may napansin akong kakaiba sa labas ng aming bahay. Isang pamilyar na kotse. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin si Mia, nakangiti, at may dalang bulaklak. Mia? Tanong ko. Hindi makapaniwala sa aking nakikita.
May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo, sabi niya. Lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ako nagpunta sa ibang bansa para mag-aral. Nagpunta ako para asikasuhin ang lahat para makasama kita ng walang takot. Habang yakap ko siya, napagtanto kong totoo nga ang sinabi niya. May pag-asa ang aming pagmamahalan. Ngunit sa likod ng ligayang iyon, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang magiging reaksyon ng aming mga pamilya sa lihim na ito? Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng aming sitwasyon, patuloy kaming nagkikita ni Lara. Sa bawat pagkikita namin, lalong lumalalim ang aming pag-unawa sa isa't isa. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay, ang bawat ngiti na kanyang binibitawan, lahat ng ito ay tila apoy na unti-unting nagpapainit sa akin. Sa aming munting tagpuan, sa likod ng lumang simbahan, doon kami nagtatagpo tuwing Sabado. Ang lugar na iyon ay naging saksi sa aming mga lihim na pag-uusap, mga pangarap na binubuo ng magkasama, at mga pangakong sana'y walang hanggan. Si Lara ang naging kanlungan ko, ang tanging tao na nakakaunawa sa aking tunay na damdamin, ang tanging taong alam kong hindi ako huhusgahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang takot na bumabalot sa akin ay hindi maalis. Paano kung malaman ng aming mga pamilya? Paano kung malaman ng lipunan na kinabibilangan namin? Sa isang konserbatibong bayan na kung saan ng tradisyon at relihiyon ay tila isang batas, ang pag-amin ng aming nararamdaman ay tila isang pagkakalat ng apoy sa isang tuyo at marupok na kagubatan. Isang hapon, habang kami magkasamang naglalakad sa tabi ng ilog, napansin kong tila balisa si Lara. Hindi siya tulad ng dati na masayahin at punong-puno ng kwento. Lara, may problema ba? Tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan ng daloy ng tubig sa ilog. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob bago sumagot. May gusto akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Sambit niya na may halong kaba at pag-aalinlangan. Bumagal ang tibok ng puso ko. Nag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari. Ano yun, Lara? Alam mong nandito lang ako. Nag-aalangan siyang tumingin sa akin. At sa isang iglap, tila may bumabalot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. May nangyaring hindi ko inaasahan. Ang mga magulang ko, gusto nilang ipakasal ako sa anak ng kaibigan nila. Parang isang bomba ang sumabog sa aking isipan. Ang mundo ko'y tila gumuho sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang narinig ko. Lara, hindi maaari. Paano mo haharapin iyon? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking tinig. Alam ko, ngunit wala akong magawa. Alam mo namang hindi ko kayang kalabanin ang desisyon ng pamilya ko. At sa lipunan natin, ang pagsuway ay katumbas ng pagtalikod sa kanila. Kita ko ang lungkot sa kanyang mata, at para akong sinaksak ng libo-libong karayom sa aking puso. Ang mga araw na sumunod ay naging mahirap. Ang bawat pag-iwas ni Lara sa akin ay nagdulot ng matinding sakit. Alam kong hindi kami maaaring magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Ngunit paano ko siya palalayain kung siya lamang ang dahilan ng aking pagiging buo? Sa loob ng maraming gabi, nag-iisip ako ng paraan. Paano namin maililigtas ang aming pag-ibig sa kabila ng mga balakid? Sa mga oras na mag-isa, nagdasal ako, umaasang may himala. Ngunit ang sagot ay tila hindi dumarating. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nag-iba ang lahat. Habang ako'y nakaupo sa aking kwarto, biglang may kumatok sa aking pintuan. Si Lara. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng determinasyon. Tila may balak na hindi ko inaasahan. Lara, anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ng mga tao. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, inabot niya ang isang sulat na may nakasulat na pangalan ko. Basahin mo ito. May plano ako.
Dahan-dahan kong binuksan ang sulat. At habang binabasa ko ang mga nakasulat, hindi ko mapigilan ang luha na tumulo sa aking mga mata. Si Lara, sa kabila ng lahat, ay nagplano ng pagtakas. Isang plano na tila imposible, ngunit punong-puno ng pag-asa. Magkasama naming haharapin ang mundo, sa kabila ng mga panganib na dala nito. Handa ka bang sumama sa akin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamo. Hindi ko na kailangang mag-isip. Alam kong ito ang pagkakataon na matagal ko nang inaasam. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot na hindi namin alam ang maaring mangyari. Sa kabila ng lahat, ang pag-ibig namin ay tila isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng unos. Oo, Lara, kasama mo ako? Sagot ko, punong-puno ng determinasyon at pagmamahal. Ngunit sa likod ng aming plano, may isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa pag-alis namin, isang taong matagal na palang nagmamasid sa amin, handang ipaalam sa mundo ang aming lihim. Ang taong ito ang magiging susi sa hindi namin inaasahang paglalakbay, sa pagitan ng pag-ibig at takot, sa pagitan ng pag-asa at panganib. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong lalo pang bumibigat ang mga hakbang ko. Ang bawat hakbang na patungo kay Mika ay parang paglalakbay sa isang daang puno ng tinik. Sa kabila ng lahat, hindi ko matanggihan ang damdaming bumabalot sa puso ko tuwing magkasama kami. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya ay tila apoy na patuloy na lumalagablab sa kabila ng malamig na hangin ng takot at pangamba. Isang Sabado ng umaga, nagpasya kaming magpunta sa isang maliit na kafe na madalas naming pinupuntahan. Sa kabila ng pagdagsa ng mga tao, sa isang sulok kami nakahanap ng lugar kung saan kami ay tila nakatakas sa ingay ng mundo. Sa gitna ng usapan namin tungkol sa mga pangarap at plano sa buhay, hindi ko maiwasang mapansin ang liwanag sa mga mata ni Mika. Parang may lihim na saya na hindi niya maipaliwanag. Minsan, naiisip ko, sabi niya habang hinahalo ang kanyang kape. Paano kaya kung wala tayong inaalala? Kung hindi natin kailangan magtago? Napatingin ako sa kanya, hinahanap sa mga mata niya ang sagot sa tanong na ilang beses ko na ring tinanong sa sarili ko. Kung mangyayari yon, ano kaya ang gagawin natin? Tanong ko. Pilit na hinuhugot ang sagot mula sa puso ko. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Siguro, mas magiging malaya tayo. Mas magiging tayo. Napalunok ako. Nararamdaman ng bigat ng mga salitang hindi ko pa kayang bitawan. Sa ilalim ng maskara ng kasiyahan, naroon ang takot na palaging bumabalot sa akin. Paano kung malaman ng pamilya namin? Paano kung hindi nila kami matanggap? Dumating ang gabi, at sa aming pag-uwi, napansin kong may kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Sa kabila ng mga ngiti at tawanan, may hindi maikakailang tensyon na bumabalot sa amin. Hanggang sa makaratingin kami sa isang parkeng madalas naming pinupuntahan kapag gusto naming makaiwas sa ingay ng mundo. Umupo kami sa isang bench na kinabukasan na ng araw. Kitang-kita ang mga bituin sa langit. Mika, simula ko. Pilit na binubuksan ang pinto sa pagitan ng puso ko at ng mga salita. Minsan, iniisip ko kung gaano kahirap para sa atin ang lahat ng ito. Sumandal siya sa balikat ko. Ramdam ko ang init ng kanyang pagkatao. Alam ko, sagot niya. Pabulong na parang isang dasal sa dilim. Pero hindi ko kayang isipin na wala ka sa buhay ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong parang may kumakalabit sa akin mula sa loob. Isang tawag na matagal ko nang naririnig pero pilit kong binabaliwala. Ang tawag na nagsasabing oras na para hindi na kami magtago. Habang nakaupo kami sa bench, napansin kong parang may liwanag na nagmumula sa kalangitan. Isang shooting star ang mabilis na dumaan, nag-iwan ng makislap na guhit sa kadiliman. Tingnan mo, Mika! Sabi ko,
tinuturo ang langit. Shooting star! Anong wish mo? Tanong niya, nakangiti habang nakatingin sa akin. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, naramdaman ko ang tapang na hindi ko pa nararamdaman dati. Sana. Simula ko. Pilit na hinahagilap ang tamang mga salita. Sana dumating ang araw na hindi na tayo matatakot, na hindi na natin kailangang magtago. Ngumiti siya, hinawakan ng kamay ko. Ako rin, sana dumating na ang araw na yon. Habang naglalakad kami pauwi, napansin kong may kakaibang sigla sa kanyang mga hakbang. Parang may lihim na saya na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa makarating kami sa harap ng bahay nila. At doon ko naramdaman ang bigat ng mga hakbang ko. Pero sa kabila ng takot, ramdam ko ang ligaya sa puso ko. Mika, may sasabihin ako. Simula ko. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Hindi ko na kaya. Ayoko nang magtago. Nagulat siya, tila hindi inaasahan ng mga sinabi ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Pilit na binubuwag ang mga pader na matagal ko nang itinayo sa paligid ng puso ko. Gusto kong malaman ng lahat. Gusto kong malaman nila kung ano tayo. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Handa na ba tayo? Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong handa na nga ako. Pero sa likod ng mga ngiti, nararamdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Ngunit alam ko sa puso ko na ito na ang simula. Simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. At sa likod ng mga ngiti, isang lihim na hindi ko inaasahan ang biglang lumitaw. Isang lihim na magbabago sa lahat. Sa isang sulok ng park, may isang pamilyar na tao ang nakatingin sa amin. Si Tita Lorna. Ang pinakakonserbatibong kamag-anak ko na hindi ko inaasahan na makikita kami. Sa mga mata niya, makikita ang gulat at pag-aalinlangan. Alam kong oras na para harapin ang hinaharap na puno ng hindi inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, lalong bumibigat ang pag-aalala ko sa posibleng reaksyon ng aming mga pamilya kung sakaling malaman nila ang tungkol sa amin ni Lara. Pareho kaming lumaki sa tradisyonal na tahanan kung saan ang pag-ibig sa parehong kasarian ay hindi lamang itinuturing na kakaiba, kundi isang kasalanan. Ngunit sa kabila ng takot na ito, hindi ko mapigilan ang damdamin ko para sa kanya. Ang bawat sandaling kasama ko siya ay parang pagtakas sa mundo ng paghatol. Isang gabi, nagkita kami sa parkeng madalas naming puntahan. Nasa ilalim kami ng mga bituin. At ang katahimikan ng gabi ay tila nagbigay daan para sa mas malalim na usapan. Hawak ang kanyang kamay, naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanya. Lara! Bulong ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin maitatago ito. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa aking kamay. Alam ko, April, pero hindi ko kayang mawala ka. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Tumango ako. Marahang hinihigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Ano ang gagawin natin? Paano kung malaman nila? Napabuntong hininga si Lara at tumingin sa langit. Minsan, iniisip ko kung dapat ba nating ipaglaban ito o itago na lang habang kaya pa. Pero alam ko, sa huli, hindi natin maiiwasan ang katotohanan. Nakatitig ako sa kanyang mga mata, puno ng emosyon. Lara! Handa akong ipaglaban ka, kahit ano pa mang mangyari, kahit gaano pa ito kahirap. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang tibok ng kanyang puso na sumasabay sa tibok ng akin. Nakahanap kami ng kapayapaan sa isa't isa, kahit sa panandaliang oras lamang. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nagambala nang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng mga puno. Agad kaming bumitaw sa isa't isa at tumingin sa paligid. Ang kaba ay unti-unting lumulukob sa amin. Napansin ko ang isang anino na gumagalaw sa kadiliman. May tao,
Bulong ni Lara, puno ng takot ang kanyang tinig. Naglakad kami palayo, pero naririnig pa rin namin ang mga hakbang na sumusunod sa amin. Parang bangungot ang bawat tunog na lumalapit. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita nang bumungad sa amin si Marco, ang matalik na kaibigan ni Lara mula sa simbahan. Marco! Sigaw ni Lara, halatang nagulat at hindi alam ang gagawin. Nakangiti si Marco, ngunit may kung anong kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Nakakatuwa kayong panoorin. Alam niyo bang hindi ko inakalang ganito ang relasyon niyo? Hindi ko alam kung paano sasagutin si Marco. Nag-aalala ako kung ano ang gagawin niya sa nalalaman niya. Alam kong maraming pwedeng mangyari. At ang dalawa sa pinakamalaking takot ko ay ang mabulgar sa lahat ng tao o kaya'y mawala si Lara sa akin. Lara, April, huwag kayong mag-alala. Biglang sabi ni Marco. Pilit na pinapakalma ang aming mga kaba. Hindi ko sasabihin sa iba, pero may kailangan kayong malaman. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Ano pa nga ba ang kailangan naming malaman? Tila may lihim si Marco na ikinukubli mula sa amin. Marco, ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Lara. Halatang hindi mapakali sa kinatatayuan. Huminga ng malalim si Marco. At sa kanyang boses ay may halong pagdadalawang isip. Alam ko kung gaano kayo nagmamahalan. Pero hindi lang kayo ang may lihim dito. Napatitig kami ni Lara sa kanya. Hindi sigurado kung ano ang susunod niyang sasabihin. Ang mga mata niya ay nagpakita ng labis na damdamin. Takot, pag-asa, at isang bagay na hindi ko mawari. Pareho tayong nasa sitwasyon na hindi natin inaasahan. Pero may mga bagay na kailangan niyong malaman sa sarili niyong pamilya. Patuloy ni Marco. Hindi lang ito tungkol sa inyo, kundi sa kung paano kayo pwedeng maging malaya. Biglang bumigat ang hangin sa paligid, at ramdam ko ang pag-aalala ni Lara. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Marco? Kung may lihim siya, paano ito makakaapekto sa amin? Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na pag-asa sa kanyang tono. Ang mga salitang binitiwan ni Marco ay naging sanhi ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ngayon, hindi na lang ang relasyon namin ni Lara ang nakataya, kundi ang aming mga pamilya at ang mundo na ginagalawalan namin. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang sigurado. Ang pagmamahal namin ni Lara ay hindi matitinag, kahit sa harap ng mga hindi inaasahang revelasyon. Habang tahimik na naglalakad pa uwi, hindi ko mapigilang isipin ang mga susunod na hakbang. Ang buhay namin ay tila usad-pagong sa gitna ng unos, puno ng misteryo at pag-asa. Sa likod ng lahat ng ito, alam ko sa aking puso na ang pag-ibig namin ay sapat na dahilan para ipaglaban ang aming ang kalayaan, kahit ano pa ang mangyari. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila isang paalala ng mga sandali ng ating buhay na hindi na maibabalik. Nasa labas kami ni Elena, naglalakad sa kahabaan ng parke, habang ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa paligid. Sa kabila ng malamig na simoy, may init sa pagitan namin na hindi kayang patayin ng kahit anong lamig. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Tanong ni Elena, habang huminto siya at tumingin sa langit na puno ng mga bituin. Sa mga mata niya, nakita ko ang mga tanong na matagal na niyang kinikimkim. Mga tanong kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Sa isang pag-iibigang tinatago sa likod ng mga ngiti at palihim na tingin. Hindi ko alam ang tamang sagot. Ang alam ko lang, mahal ko siya. Ginagawa natin ito dahil mahal kita. Sagot ko, sabay hawak sa kanyang mga kamay na tila yelo sa lamig. Ngumiti siya ng tipid, isang ngiting puno ng pag-asa sa kabila ng aming sitwasyon. Mahal din kita, pero paano natin haharapin ang mundo? Anong sagot ang maibibigay ko sa kanya? Mula sa aking pagkakaintindi,
Ang mundo ay isang entablado kung saan lahat ay may papel na ginagampanan. Sa aming kaso, ang papel na ito ay hindi isang simpleng pag-ibig, kundi isang pagtatago ng nararamdaman sa isang lipunan na hindi pa handa para sa aming kwento. Sa tuwing iniisip ko ang aming mga pamilya, naiisip ko ang kanilang mga pag-usig, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa tuwing iniisip ko ang aming mga kaibigan, naiisip ko ang kanilang mga tingin, mga bulong sa likod ng aming mga likod. Siguro'y hindi natin kailangang harapin ng mundo ngayon. Sabi ko, umaasa na ang mga salitang ito ay magbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman natin sa isa't isa. Niyakap niya ako. Isang yakap na puno ng kasiguraduhan at pag-asa. At nabaman ko ang tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking mga bisig. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng takot at pangamba. Naging kami lang, sa gitna ng isang mundo na hindi pa kayang tanggapin ang aming pagmamahalan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na gumugulo sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Elena. Sa takot na baka hindi niya ako maintindihan o masaktan siya. Sa kabila ng aming pagmamahalan, may isang bahagi ng aking nakaraan na hindi ko pa kayang ipaalam sa kanya. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang bigat ng lihim na iyon. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin palapit sa isang bangin. Isang bangin na kung saan kailangan kong magpasya, kung tatawid ako o hahayaan kong manatili sa likod. Elena, sabi ko, habang huminto kami sa gitna ng parke, sa ilalim ng isang puno na punong-puno ng mga ilaw. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumigil siya sa paglalakad. Nagpakita ng interes at pag-aalala sa kanyang mukha. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Sinubukang tipunin ng lahat ng lakas na kailangan ko para sabihin ang katotohanan. Bago kita nakilala, may isang tao akong minahal, isa ring babae. Hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin. Sa kabila ng aming sariling kwento, ang ideya na may ibang babae sa aking nakaraan ay tila isang balakid na mahirap lampasan. Sa aking isipan, umaasa akong hindi ito magiging sanhi ng pag-aalinlangan sa pagitan namin. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pagkaunawa. Alam ko, sabi niya, na ikinagulat ko. Noong una pa lang, alam ko nang may bahagi ng iyong nakaraan na hindi mo pa handang ibahagi. Pero mahal pa rin kita. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang takot na matagal ko nang kinikimkim ay napawi sa kanyang mga salita, sa kanyang pagtanggap sa aking buong pagkatao. Ang aking nakaraan, ang aking kasalukuyan, at ang aming hinaharap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay pa rin na hindi ko alam kung paano haharapin. Sa gitna ng aming kwento, sa gitna ng aming pagmamahalan, may isa pang lihim na hindi ko pa kayang sabihin. Sa kabila ng kanyang pagtanggap, may isang bahagi ng aking nakaraan na patuloy na bumabalik. Isang bahagi na hindi ko pa kayang harapin. At sa pagdating ng bagong taon, alam kong kailangan kong magpasya kung paano ko haharapin ang lihim na ito. At sa likod ng kanyang mga mata, nakikita ko ang isang tanong na hindi pa nasasagot. Isang tanong na maaring magbago sa aming kwento. Isang tanong na kailangan harapin bago kami makarating sa aming tunay na destinasyon. Sa likod ng lahat ng pagmamahalan, may isang bahagi ng aming kwento na nangangailangan ng tunay na kasagutan. Sa paglipas ng mga araw, lalo lamang lumalalim ang aming nararamdaman para sa isa't isa ni Lyra. Ang bawat ngiti, haplos, at sandaling magkasama kami ay tila isang lihim na bulaklak na namumukadkad sa aming mga puso.
Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may mga pangamba at takot na patuloy na bumabalot sa akin. Nakatira kami sa isang mundo kung saan ang aming pagmamahalan ay itinuturing na kasalanan. Isang lihim na dapat itago. Isang gabi, habang nakahiga kami sa damuhan sa likod ng bahay ni Lyra, nakatingala sa maliwanag na kalangitan, nag-usap kami ng masinsinan. Paano kung malaman nila? Tanong ko, na ang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong hindi na maaaring magpatuloy ang relasyon naming ito nang hindi napapansin ng ibang tao. Alam ko na ito ay mahirap, sagot ni Lyra, habang marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ngunit, hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko para sa iyo. Handang-handa akong ipaglaban ito, kahit ano pa man ang mangyari. Ang tapang ni Lyra ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit sa bawat pag-iisip ng pag-amin sa aming mga pamilya, nararamdaman ko ang bigat ng takot. Pinalaki kami sa mga konserbatibong pamilya na hindi matatanggap ang ganitong klaseng relasyon. Ngunit ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Lyra ay higit pa sa takot na iyon. Alam kong kailangan naming gumawa ng hakbang. Isang umaga, nagpasya kaming mag-usap sa isang tagong coffee shop sa labas ng bayan. Napagkasunduan naming oras na para sabihin sa aming mga pamilya ang tungkol sa amin. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko habang iniinom ko ang mainit na kape. Ngunit naroon din ang pakiramdam ng kaluwagan na hindi na namin kailangang magtago. Sa Sabado, kausapin natin ng mga magulang natin, sabi ko. Napilit pinatitibay ang aking loob. Tumango si Lyra, ang mga matay puno ng determinasyon at pag-asa. Dumating ang Sabado, at parang walang katapusan ng araw. Palakad-lakad ako sa aming sala, nag-iisip ng tamang mga salita. Alam kong hindi ito magiging madali. Nang magsimula na akong magsalita, ramdam ko ang panginginig ng aking tinig. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Simula ko. Ang mga magulang ko'y nagkatinginan. Halatang nagtataka. Si Lyra at ako po, may relasyon kami. Pagpapatuloy ko, halos hindi makatingin ng diretsyo. Ang katahimikan ay bumalot sa aming sala. Tila nauubusan ng hangin. Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likuran. Anak, alam mo namang hindi tama yan. Sabi ng aking ina, ang boses niya ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Paano na ang sasabihin ng mga tao? Paano na ang pamilya natin? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Hindi ko inaasahan na magiging madali ito. Ngunit ang sakit na marinig ang pagtanggi mula sa sariling pamilya ay higit pa sa inaasahan ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit na pinipigilan ang pagluha. Samantala, si Lyra ay naharap din sa parehong sitwasyon. Sinubukan niyang ipaliwanag sa kanyang mga magulang ang aming nararamdaman. Ngunit ang tugon ay higit pa sa pagtanggi. Hindi ka namin pinalaki para maging ganyan. Ang tanging narinig niya mula sa kanyang ama. Sa gabing iyon, nagkita kami sa aming paboritong park. Parehong sugatan at pagod. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ko. Hinayaan ang mga luha na bumagsak. Maaring hindi nila tayo naiintindihan ngayon, sagot ni Lyra, habang marahan niyang hinaplos ang aking pisngi. Pero hindi ibig sabihin na mali ang nararamdaman natin. Mahirap ang ating laban, pero hindi tayo susuko. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang init ng pag-asa. Alam kong hindi magiging madali ang aming tatahaking landas, ngunit hindi kami nag-iisa. Hawak kamay, sabay naming hinarap ang madilim na gabi, handang ipaglaban ng aming pagmamahalan. Ngunit habang naglalakad kami pauwi, hindi namin inaasahan ang sumunod na mangyayari. Sa isang madilim na kanto, may tumigil na sasakyan sa aming tabi. Bago pa man kami makakilos, bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakamaskara ang bumaba.
Mabilis kaming hinila papasok sa loob ng sasakyan. Ang mga puso namin ay tila tumigil sa takot. Sinubukan naming pumiglas, ngunit walang silbi. Habang papalayo ang sasakyan, ang tanging naiwan sa amin ay ang malamig na hangin ng gabi at ang hindi matatawarang takot na bumalot sa aming mga puso. Ang aming pagmamahalan ay ngayon nasadlak sa mas malaking panganib at hindi namin alam kung paano namin ito haharapin. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas namin, hindi ko kayang itigil ang pagtibok ng puso ko para kay Lila. Ang buhay namin ay tila isang malabong pangarap. Isang bagay na hindi namin maipahayag sa mundo dahil sa takot na kaakibat nito. Pero sa kabila ng lahat, kami pa rin ang nagsisilbing lakas ng isa't isa. Isang umaga, matapos ang mahabang gabi ng pag-iisip, nagdesisyon akong sumulat ng liham para kay Lila. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nararamdaman. Ang mga salitang nais kong iparating sa kanya ay tila mga bulaklak na matagal nang nakatago sa isang madilim na sulok ng aking puso. Kailangan ko itong ilabas. Minamahal kong Lila, sinimulan ko. Ang bawat araw na kasama kita ay parang panaginip na ayokong magising. Sa iyong mga mata natutunan kong maging matapang sa kabila ng takot. Sa iyong mga ngiti, natagpuan ko ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito ng harapan, kaya't isinulat ko na lang. Habang sinusulat ko ang liham, naramdaman ko ang pag-aalinlangan. Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung masaktan ko siya? Ngunit alam kong kailangan kong maging totoo sa sarili ko at sa kanya. Patuloy akong nagsulat. Idinidiin ang bawat letra habang bumubuhos ang damdamin ko sa papel. Nang unang sabihin mo sa akin na hindi mo sigurado ang iyong nararamdaman, natakot ako. Natakot akong baka hindi mo maramdaman ang nararamdaman ko. Pero pinili kong maghintay. Dahil alam ko na sa likod ng pag-aalinlangan ay isang pag-asa. Naisip ko ang mga alaala namin. Ang mga tawanan sa ilalim ng mga bituin. Ang mga tahimik na sandali habang nagmamasid sa paglubog ng araw. At ang mga lihim na bulong sa isa't isa kapag walang ibang nakikinig. Ang bawat sandali ay isang kayamanan na iniingatan ko sa puso ko. Kung darating man ang araw na kailangan nating harapin ang mundo, pipiliin ko pa ring maging kasama mo. Alam kong hindi ito madali, pero ang pag-ibig ko sa iyo ay mas malakas kaysa sa takot ko. Habang tinatapos ko ang liham, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Para bang sa wakas ay napalaya ko ang sarili ko sa tanikala ng takot at pag-aalinlangan. Ngayon ay nasa kamay na ni Lila ang desisyon. Isinara ko ang liham at maingat na inilagay ito sa isang sobre. Sa araw na iyon, nagkita kami ni Lila sa aming paboritong tambayan sa gilid ng ilog. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa kanyang buhok, at ang hangin ay bumabalot sa amin ng banayad na lamig. Walang imikan, tahimik kong iniabot sa kanya ang liham. Tumingin siya sa akin na tila nagtataka, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Habang binabasa niya ang liham, pinagmamasdan ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Mula sa pagkagulat, sa pag-aalala, hanggang sa isang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Nang matapos niya itong basahin, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tanong niya, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Natatakot ako. Sagot ko, natatakot ako kung ano ang magiging reaksyon mo. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay. Isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Sa sandaling iyon, alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng mas malalim,
narinig namin ng mga yabag na papalapit. Bumilis ang tibok ng puso ko at sa isang iglap, nakita namin si Tita Vicky, ang pinakakonserbatibo sa mga kamag-anak ni Laila, na nakatayo sa harapan namin, hawak ang isang piraso ng papel. Ang mga mata niya ay nag-aalab sa galit. "Ito ba ang liham na ipinadala mo sa akin, Lila?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Hindi namin alam kung paano ito nangyari. Ang liham ko para kay Lila ay napunta sa kamay ni Tita Vicky. At ngayon, ang aming lihim ay nasa panganib na mabunyag. Sa kabila ng takot at pagkabigla, hinarap namin ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, sa kabila ng mga panganib, alam namin na ito na ang simula ng mas malaking laban para sa pag-ibig namin at sa aming mga sarili. Isang buwan na rin ang lumipas mula noong huli kaming nagkita ni Lara. Isang buwan ng tahimik na pananabik, ng mga lihim na sulyap, at ng mga oras na ginugol ko sa pag-iisip kung paano ko siya muling makakasama. Ang hirap ng sitwasyon namin ay tila isang malaking pader na hindi ko matibag-kutibag. Habang unti-unti akong naglalakad palapit sa aming tagpuan, dama ko ang bahagyang panginginig ng aking kamay. Sa kabila ng panganib, hindi ko magawang talikuran ng damdamin ko para sa kanya. Nang makarating ako sa aming tagpuan, isang maliit na parke na malayo sa mata ng mga tao. Nakita ko agad si Lara na nakaupo sa aming paboritong bangko. Nakangiti siya sa akin, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ko, pareho kaming kinakabahan sa bawat pagkikita. Ngunit ang bawat sandali na magkasama kami, kahit pa sandali lang, ay parang isang hininga ng sariwang hangin sa buhay naming puno ng pag-iingat. "Kamusta?" Tanong niya habang naupo ako sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa akin. Tila sinasabi na andito siya para sa akin at ako para sa kanya. "Okay lang naman," sagot ko, pilit nang umingiti. "Ikaw?" "Ganun din," sagot niya. Ngunit naramdaman kong may itinatago siya. Hindi ko na itinuloy ang pagtatanong. Sa halip ay in-enjoy ko na lang ang bawat segundo na magkasama kami. Nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, trabaho, pamilya, mga pangarap. Ngunit sa likod ng bawat tawa at ngiti, naroon ang bigat ng aming lihim. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kaunting pagbabago sa kanyang kilos. Tila may nais siyang ipagtapat, ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tinanong ko siya, "May problema ba?" Saglit siyang nanahimik bago siya muling nagsalita. "May gusto akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano mo tatanggapin." Kahit kinakabahan, pinilit kong manatiling kalmado. "Ano yun, Lara? Alam mong ano man yun, nandito lang ako." Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagpatuloy. "Naayos ko na ang lahat. Aalis ako papuntang ibang bansa sa susunod na buwan." Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin o sasabihin. "Bakit?" Ang tanging naitanong ko, pilit na itinatago ang pagkalito at takot sa boses ko. "Ito lang ang paraan para makalayo sa lahat ng ito," sagot niya. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata. "Para na rin sa pamilya ko at para sa atin." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong magalit, gusto kong umiyak. Ngunit higit sa lahat, gusto kong intindihin siya. "Kailan mo pa ito napagdesisyonan?" "Matagal na," sagot niya. "Pero hindi ko magawang sabihin sa'yo. Ayokong masaktan ka." "Ito ba talaga ang gusto mo?" Tanong ko. Nahihirapan na pigilan ang nangingilid na luha. "Sa totoo lang, hindi ko alam," sagot niya. "Pero ito ang kailangan natin." "Ang kailangan ko." Niyakap ko siya ng mahigpit. Nagbabaka sakali na sa yakap na iyon
ay maramdaman niya ang lahat ng hindi ko masabi. Mahal kita, Lara. Ano man ang mangyari, hinding-hindi magbabago yan. Mahal din kita, bulong niya, habang ang kanyang luha ay bumagsak sa aking balikat. Sa oras na iyon, parang tumigil ang mundo. Wala na akong ibang narinig, kundi ang tibok ng puso ko at ang mga hikbi ni Lara. Alam kong darating ang panahon na kailangan naming bitawan ng isa't isa. Pero sa sandaling iyon, kami ay isa. Dalawang pusong nagmamahalan sa kabila ng lahat ng balakid. Nang kami maghiwalay ng yakap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Tila paalala na ang oras namin ay nauubos na. May isang bagay pa akong kailangan sabihin. Biglang sabi ni Lara. Pinipilit ang kanyang sarili ng ngumiti. Ano yon? Tanong ko, nagtataka at kinakabahan sa susunod niyang sasabihin. Bago siya makasagot, isang malakas na kalabog ang pumukaw sa aming atensyon. Sa gilid ng parke, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na tila nag-aaway. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngunit alam kong hindi iyon ang tamang oras para malaman ang sagot mula kay Lara. Ngunit bago pa man kami makalayo, isa sa mga taong iyon ang biglang lumapit sa amin. Mukhang galit na galit. Ikaw na naman? Sigaw ng lalaki habang tinuturo si Lara. Nagulat ako at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sa likod ng kanyang mga mata nakita ko ang takot na hindi ko pa nakita noon. Sino siya, Lara? Tanong ko. Ngunit bago siya makasagot, hinila na kami ng lalaki palayo, habang si Lara ay tila nawalan ng lakas na lumaban. Sa mga oras na iyon, maraming katanungan ang naglaro sa isip ko. Sino ang lalaking ito? Ano ang kinalaman niya kay Lara? At higit sa lahat, makakaya ba naming lampasan pa ang isa pang pagsubok na ito? Hanggang sa huli, hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran naming dalawa. Ngunit isang bagay ang sigurado. Haharapin ko ang lahat para kay Lara, kahit gaano pa man kahirap. Ang araw na iyon ay tila isang yugto mula sa isang lumang pelikula. Maaliwalas ang langit, tahimik ang paligid, at bawat hakbang ay puno ng di masambit na damdamin. Sa loob ng mahabang panahon, tila ang mundo mismo ay naglalakad patungo sa amin, sa pagitan ng mga tahimik na bulong at mga lihim na yakap. Ngunit ang araw na ito ay iba. Ito ay isang araw na puno ng mga tanong, ng mga alinlangan, ng mga pagmumuni-muni sa kung ano nga ba ang kahihinatnan ng aming piniling landas. Sa kabila ng mga pagsubok, walang pagod kaming nagpatuloy ni Andrea sa aming paglalakbay. Lumiligid sa mga daan na tila walang hangganan. Nagkukwento ng mga pangarap na hindi namin alam kung kailan matutupad. Siya ang aking kasangga. Ang tanging taong nakakakita ng tunay na ako sa likod ng maskara, ng pag-aangkop sa konserbatibong mundo. Sa aming pag-uusap, napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may gustong sabihin, ngunit hindi mahanap ang tamang mga salita. Andy, anong iniisip mo? Tanong ko. Sinubukang basagin ang katahimikan. Nang hindi siya sumagot agad, may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Alam mo, minsan iniisip ko kung hanggang kailan natin magagawa ito. Sagot niya sa wakas. Bumubulong sa hangin, ngunit sapat upang mahuli ng aking pandinig. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tanong. Ang hindi maipaliwanag na pag-aalala sa likod ng kanyang mga salita. Bakit mo naman naiisip yan? Di ba't napag-usapan na natin to? Oo, pero minsan. Natatakot ako. Paano kung malaman nila? Paano kung hindi nila maintindihan? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Alam kong tama siya. Sa lipunang ito, sa mundo na puno ng mga matatainga, ang aming pag-ibig ay isang sikreto na kailangang itago, iwasang mapansin. Isang kasalanan sa mata ng mga hindi nakakaintindi. Alam mo, Andy,
Sa bawat araw na kasama kita, nalilimutan ko ang takot. Pero tama ka. Minsan, hindi ko rin maiwasan ang mag-alala. Nagsimula kaming maglakad palayo sa parke. Tinatahak ang landas na minsang naging saksi sa aming mga unang bulong. Mga pangarap na hindi pa namin kayang ipagmalaki sa lahat. Ang mga puno, tila nag-aabang sa susunod na kabanata ng aming buhay. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Mistulang sumasang-ayon sa aming mga damdamin. Habang naglalakad, may kung anong puwersa ang humila sa akin na tingnan ang nakaraan. Ang mga alaala ng unang beses na nagtagpo ang aming mga mata. Ang mga araw na puno ng pag-aalinlangan, ng mga tanong, ng mga hindi maipaliwanag na damdamin. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagsubok, kami ay nanatiling magkasama. Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam kong may bahagi sa akin na natatakot, na nag-aalala sa kinabukasan. Paano kung isang araw, kailangan naming pumili? Paano kung isang araw, ang aming sikreto ay hindi naligtas? Habang nakatingin sa kanya, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kanyang telepono, kanina pa nagbibingi-bingihan, ay biglang tumunog. Isang tawag na tila mula sa isang tao na hindi niya inaasahan. Andi, sino yan? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Si Mama! Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang tawag na ito ay may dalang kung anoong kaba na hindi ko maipaliwanag. Alam ko kung gaano kahalaga ang bawat salita, bawat desisyon sa puntong ito. Hello, Ma? Sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila nag-aalangan. Habang kausap niya ang kanyang ina, unti-unti kong naramdaman ang paglamlam ng paligid, ang pag-aalala sa likod ng bawat bulong. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa loob ng aking puso, alam kong may isang bagay na magbabago. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Andi, anong nangyari? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Si Mama, alam na niya. Ang mundo ko ay biglang nagulo. Ang mga pangarap na dati buo ay tila unti-unting nagkakabitak. Paano nangyari ito? Paano niya nalaman? Ang mga tanong ay naguunahan sa aking isip. Ang kaba ay bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, sa likod ng takot at pag-aalala, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng ito, kami ay magkasama. At sa kung anong paraan, alam kong ito ay isang simula ng bagong kabanata. Ngunit paano nga ba namin haharapin ang mundo na hindi pa handang tanggapin kami? Sa kabila ng lahat, sa likod ng mga tanong, alam kong may pag-asa. Ngunit paano namin ito masusulat? Paano namin masisimula ng bagong kwento na puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na darating? Mula noong natuklasan ko ang lihim na nararamdaman ni Mia para sa akin, hindi ko na napigilan ang sarili kong damdamin. Sa kabila ng takot at pagkabalisa, unti-unti akong nahulog sa kanya. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkakaibigan namin ay mauuwi sa mas malalim na pagtingin. Sa aming lipunan, kung saan ang pag-ibig na tulad nito ay itinuturing na kasalanan, naging palaisipan sa akin kung paano namin ipagpapatuloy ang aming relasyon. Isang umaga, habang naglalakad kami sa park na malapit sa aming paaralan, hindi ko maiwasang mapansin ang saya sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw ay tila nagbigay ng kakaibang ningning sa kanyang mukha. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, masaya siyang kasama. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay habang magkahawak kami. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, naupo kami sa damuhan. Pinagmamasdan ang mga ibon na naglalaro sa hangin. Minsan, iniisip ko, paano kaya kung hindi tayo natakot? Bulong ni Mia.
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Kung hindi natin iniisip ang sasabihin ng iba. Napabuntong hininga ako. Oo, Mia. Sana nga. Pero mahirap kalimutan ang mga responsibilidad natin sa pamilya. Lalo na't alam mong hindi nila matatanggap ito. Tumango si Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Pero kahit papaano, masaya ako. Kasi kahit na nakatago, kahit na hindi tayo pwedeng magpakita ng sobrang lambing sa harap ng iba, alam kong mahal mo ako. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Oo, mahal kita. Kahit na anong mangyari. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y wala nang makakahadlang sa amin. Ngunit alam kong pansamantala lang ang saya. Alam kong sa pag-uwi namin, kailangan naming magkunwari. Kailangan naming itago ang nararamdaman. Habang papalapit ang pagtatapos ng semestre, dumami ang mga gawain sa paaralan. Nagkaroon ng pagkakataon para sa isang field trip na sinamantala namin para makalayo sa mga mata ng mga tao. Habang nasa bus, nakaupo kami sa likuran, kung saan madalas walang nakaupo. Ang maingay na usapan ng mga kaklase namin ay nagbigay sa amin ng pagkakataon para makapag-usap ng mas malaya. Mia, naisip mo na ba kung anong gagawin natin pagkatapos ng graduation? Tanong ko. Hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Alam kong malapit na ang panahon kung kailan kailangan naming magdesisyon para sa hinaharap. Minsan, iniisip ko kung pwede lang tayong lumayo. Maghanap ng lugar kung saan walang makikialam sa atin. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pero hindi ko rin kayang iwan ng pamilya ko. Lalo na't kailangan nila ako. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Pareho kaming nasa parehong kalagayan. Pareho kaming may obligasyon sa pamilya. Sa kabila ng lahat, ang pag-ibig namin ay tila isang pangarap na hindi namin maabot. Sa kalagitnaan ng biyahe, huminto ang bus sa isang rest stop. Habang ang iba ay bumaba, nagpasya kaming manatili sa loob. Sa katahimikan ng bus, hinawakan ko ang kamay ni Mia. Ang kanyang kamay ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y kahit na anong mangyari, hindi kami maghihiwalay. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, narinig namin ang boses ng aming guro na papalapit. Biglang bumukas ang pinto ng bus. At nakita namin siyang nakatayo sa harapan. Ang kanyang mga mata ay tila nagtataka, na para bang may napansin siyang kakaiba. Anong ginagawa ninyo dito? Bakit hindi kayo bumaba kasama ang iba? Tanong niya, ang kanyang tono ay puno ng pagtataka. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Lumipat ng upuan si Mia, pilit nang umingiti. Nag-usap lang po kami tungkol sa project namin. Sagot niya. Umaasa na ito'y sapat na dahilan. Ngunit ang guro ay tila hindi kumbinsido. Mia, Ana, alam niyo namang hindi pwedeng magpaiwan sa bus. Sumama kayo sa mga kaklase ninyo. Sumunod kami sa kanya, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi lang siya basta nagtatanong. Alam kong may napansin siya. At ito ang simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano ang gagawin namin kung sakaling malaman niya ang tungkol sa amin? Paano kung ipagsabi niya ito sa iba? Sa gitna ng takot, naramdaman ko ang kamay ni Mia sa aking likuran. Huwag kang mag-alala, Ana. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Kaya natin ito. Ngunit hindi ko maiwasang mag-isip. Hanggang kailan namin maitatago ang lahat? Sa mga oras na iyon, alam ko ang isang bagay. Ang pag-ibig namin ay isang kwento na hindi pa tapos. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, kailangan naming harapin ang mga susunod na kabanata.